Hello, Miss Aya. Tawagin mo na lang akong Lorraine. Tubong Leyte. Miss Aya, alam kong huhusgahan ako ng mga masusugid mong tagapakinig sa kwentong ibabahagi ko. Nakahanda akong tanggapin ang kung anumang mga masasakit na salitang ibabato nila sa akin. Maging ako man kasi ay natauhan na sa pagkakamaling nagawa ko. Nang mga panahong nangyari ito, ay bagong salta pa lamang ako sa Maynila at nakiusap ako sa tiyahin kong si Tia Magda na pansamantalang makikitira na lang muna habang naghahanap pa ako ng mauupahang apartment. Isa pa, bagong pasok pa lang ako sa trabahong pinapasukan, kaya't hindi pa ako nakakaipon ng pangrenta. Chang, baka pwede namang dito na po muna ako makitira. Pangako po, mga ilang linggo lang, aalis din ako kaagad. Pag sumahod na ako, maghahanap ako ng malilipatan. Tiningnan ako ni Tia Magda mula ulo hanggang paa. Kaya bahagya akong nakaramdam ng hiyat, medyo naiirita rin sa tinging ipinupukol niya. Maikling bestida kasi ang suot ko't halos makita na ang kaluluwa ko. Plakadong plakado rin ang mukha ko dahil sa uri ng trabahong papasukan ko. Miss Aya, aaminin ko na ang trabahong papasukan ko ay bahay aliwan. Tama ka po ng nabasa. Babaeng pariwara, pokpok, hostess, tikiman ng mga kalalakihan, o anuman ang tawag sa mga babaeng pinapaligaya ng panandalian ang mga kalalakihang naghahanap ng makakapagpaligaya sa kanila at malalabasan nila ng ano. Alam niyo na po kung ano ang tinutukoy kong ilalabas ng mga kalalakihan kapag nasa rurok na ng makamundong ginagalawan. Mga ganoong trabaho ang pinapasukan ko at hindi na bago sa akin ang uri ng ganong trabaho. Sa probinsya pa lamang namin kasi ay iyon na ang pinagkakakitaan ko ng pera. Ang tawag nga sa akin ng iba ay taga-aliw ng mga kalalakihang hayok sa laman. Hindi niyo ako masisisi kung bakit ganon ang pinasok kong trabaho. Mas mabilis kasi ang pera at mas malaki ang kinikita kesa sa pangkaraniwang nagtatrabahong mga kababaihang gaya ko na mababa lang ang pinag-aralan. Bakit dito ka makikitira? Luluwas-luwas ka ng Maynila, pero wala ka naman palang matitirhan. Ano, makikisiksik ka dito sa bahay ko? Nako, Lorraine, para sabihin ko sa'yo, hindi bahay ang punan nitong bahay ko. Masungit na wika ni Tia Magda. Pasimple ko siyang inirapan, pero sinigurado kong hindi niya iyon mahahalata. Sige na po, Chang. Kahit 1 linggo lang. Kailangan ko lang po talaga ng matutuluyan pansamantala. Pakiusap ko sa kanya. Bakit hindi ka na lang doon makituloy sa taong nagdala sa'yo dito sa Maynila? Mataray niyang sabi. Malayo po ang bahay niya sa papasukan kong trabaho. Pangako po, magbibigay ako ng malaki kapag kumita ko. Paliwanag ko at inabutan siya ng pera. Namilog ang mga mata ni Tia Magda nang makita niya ang 3,000. Pasensya ka na po, Chang. Yan lang ang pera ko sa ngayon. Hindi naman kasi sasapat yan kung sakaling maghahanap ako ng marirentahan.
Ani ko pa, abay dapat kanina mo pa binigay ito. Tsa, sige papayag na akong manuluyan ka dito. Pero ang gusto ko, kapag kumita ka na dyan sa sinasabi mong trabaho, dagdagan mo ang perang binigay mo sa akin. Tapos, kapag nakahanap ka na ng malilipatan, lumipat ka na kaagad. Ayokong nagpapakyat dito ng babaeng pariwarat. Baka malasin pa itong pamamahay ko. Nasaktan ako sa sinabi ni Tia Magda, pero pinili ko na lang ang manahimik. Hay nako, Lorraine. Masanay ka na sa mga masasakit na sinasabi nila. Bulong ko sa aking isipan. Huminga ako ng malalim at pinigilan ng sariling huwag sagutin ng pabalang ang mahadera kong tiyahin. Inisip ko na lang na hindi naman sila ang magpapakain sa akin, kaya't hindi ko dapat pagtuunan ng pansin ang mga sinasabi nila. Keber ko ba? Hoy Lorraine, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Untag na tanong ni Tia Magda na siyang nagpabalik ng diwa ko. Opo, Chang. Tatandaan ko po ang mga sinasabi mo. Ngiming tugon ko. Siya nga pala. Andito ang asawa ko. Siya pala si Alfred. Pagpapakilala niya sa lalaking kakapasok lamang sa loob ng bahay. Alfred mahal, si Lorraine, pamangkin ko. Dito muna siya titira sa bahay natin pansamantala mahal. Pero wag kang mag-alala. Aalis din naman kaagad siya sa oras na makahanap na siya ng marerentahang bahay. Ani pa ni Tia Magda sa nakakairitang boses na akala mo'y batang naglalambing para mabigyan ng candy. Ang harot wika ko sa isipan at bahagyang napaismid nang makita ko kung paanong lumingkis ang tiyahin ko sa lalaking tingin ko ay mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Malagkit na pinasadahan ako ng tingin ni Tito Alfred. Kakaiba ang kislap ng mga mata niya, lalo na noong tumigil iyon sa dalawa kong bulubunduking Mariang makiling. Magandang umaga po, Tito Alfred. Bati ko. Magandang umaga rin. Tugon niya't nakipagkamay. Nag-aalangan akong makipagkamay sa kinakasama ni Tia Magda. Pero noong tignan ako ng tiyahin ko at pinandilatan niya ako ng mga mata, saka sinabihang huwag maging bastos sa asawa niya, ay kiming inabot ko ang kamay nito. Nakipagkamay na rin ako. Saglit pa akong napakislot nang maramdaman ko ang marahang pagpisil ni Tio Alfred sa kamay ko. Kaya naman bago pa mapansin ni Tia Magda ang ginawang iyon ng asawa niya, kaagad ko nang binitawan ang kamay nito. Ang lambot ng kamay mo. Mahinang sabi niya na hindi naman nakaligtas sa pandinig ko. Tara na, magkape na tayo. Sakto't gutom na ako. Aya ng asawa ni Tia Magda bago iginaya ang tiyahin ko. Sa totoo lang, Miss Aya, aaminin kong gwapo si Tito Alfred. Ang ganda ng tindig ng pangangatawan niya. Ang lakas ng karisma niya sa mga kababaihan. Kaya naman hindi ko maiwasang maisip na ang sarap sigurong makulong sa mga bisig niya. Napatikhim ako ng mahina
Nanggapangan ako ng kakaibang init sa aking katawan. Napalatak ako't napawi ka sa isipang. Ganun na ba katindi ang naramdamang imahinasyon ko sa lalaking iyon? Pakiwari ko kasi ay nabasa ang pang-ibabang panloob kong kasuotan. Susme, hindi to pwede. Nandito ako para maghanap ng pera para kay nanay. Hindi ako pwedeng kumerengking sa kinakasama ng kapatid ni nanay, no? Tandaan mo yan, Lorraine. Kailangan ka ng ina mo. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bulong ko sa aking isipan at saglit na ipinilig ang ulo. Sa paglipas ng mga araw, ay naging abala na ako sa pagtatrabaho. Umaalis ako pagsapit ng 5:00 ng hapon at umaga na ako kung umuwi. Pag-uwi ko naman ay diretso tulog na rin dahil sa pagod na ako sa trabaho. Hanggang sa isang umaga, kararating ko lang sa bahay noon nang madatnan ko si Tito Alfred. Mukhang bagong ligo siya at kagagaling lang ng banyo. Wala itong suot na pang-itaas at nakatapis lang ng tuwalyang pang-ibaba. Nang makita ko ito sa ganoon, ay sunod-sunod akong napalunok ng laway at di sinasadyang napatitig sa katawan niya. Ang sarap-sarap sigurong himasin ng dibdib niya. Ano kayang pakiramdam kapag hinimas ko yan? Napamaang kong sambit sa isipat, hindi napigilan ng sariling pagpantasyahan ang hubad na katawan ng lalaking ilang hakbang na lamang mula sa harapan ko. Lorraine, pukaw nito. Ha? May sinasabi ka, Tito? Naguguluhang tanong ko. Isang pilyong ngiti ang pinakawala ni Tito Alfred at marahang humakbang papalapit sa akin. Mas lalo pa akong napalunok ng laway nang halos kalahating di pa na lamang ang layo niya. Ang sabi ko, kakauwi mo lang ba? Mahinang tanong niya at inilapit ang muka. Ayos ka lang ba? Mukhang wala ka yata sa sarili mo. Tanong niya't bumaba ang tingin niya sa hita ko't muling ibinalik ang tingin sa mukha ko. Oo, kakarating ko lang. Tsaka ayos lang ako. Wala akong problema. Nauutal ko pang sagot. Sige, pupunta na ako sa silid ko. Kabadong dagdag ko at nagmadali ng maglakad papunta sa silid na inuukupahan ko. Hindi ako makatulog at makapagpahinga ng araw na iyon. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang napakagwapong muka ng asawa ni Tita Magda. Lalo na ang pilyong mga ngiti nito sa labi. Kahit na anong pagbaling-baling sa higaan ang gawin ko, ay wala talaga. Mukhang nahulog na yata ang loob ko kay Tito Alfred. Nakikita ko kasi sa kanya ang katangian ng lalaking hinahanap ko. Maalaga sa asawa, masipag, mabait, at higit sa lahat ay napakagwapo. Ang ipinagtataka ko nga lang ay kung bakit sa dinami-raming mga kadalagahan sa Maynila, bakit kay Tia Magda siya pumatol? Hindi sila bagay. Ang layo ng edad nila sa isa't isa. 29 si Tito Alfred, samantalang si Tita Magda, 38 na.
O di ba ang layo ng agwat ng edad nila? Hay, makaligo na nga lang. Baka sakaling maalis ang init ng katawan ko. Sambit ko at bumangon na. Paglabas ko ng silid, ay napakatahimik ng buong bahay. Mukhang wala yata ang mag-asawa. Matapos kong maligo at nakapagbihis na, ay pumunta ako sa kusina para maghanap ng pagkain. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Noong naghahanda na ako ng pagkain, ay nakita ko si Tito Alfred. Papasok siya sa kusina at kumuha ng baso at nilagyan ng tubig. Lorraine, may kasintahan ka na ba? Bungad na tanong ni Tito Alfred sa akin. Bahagya naman akong nagulat at napatingin sa kanya. Dahilan para magsalubong ang paningin naming dalawa. Sandaling nablangko ang isipan ko nang magtitigan kami. Ayan na naman, may kung anong boltahe ng kuryente na naman ang gumapang sa buong kalamnan ko. Nag-iinit na naman ako kahit nakakaligo ko lang. Kako, may nobyo ka na ba? Ha? Wala. Wala? Bakit naman? Sa ganda mong yan, wala kang kasintahan? Wala pa sa isip ko ang ganyan. Ang priority ko ngayon ay ang kalagayan ng nanay ko. Sagot ko at sinabi sa kanyang may sakit ang aking ina at kinakailangan kong kumita ng pera para may maipangtustos sa gamot na iniinom nito. Nagugustuhan. Wala ka bang nagugustuhan? Alam mo kasi, pwede mo namang pagsabay ng trabaho mo't love life. Wika niya at lumapit sa akin. Kaya sa di inaasahan, ay nagdikit ang balat namin nang ibaba niya ang baso. Mas lalong nataranta ang isipan ko, hindi ako makapag-isip ng maayos. Pagtingin ko sa kanya, ay napalunok ako ng laway. Nang muling magsalubong ang mga mata namin. Nang mga sandaling iyon, ay seryoso siyang nakatingin sa akin. Ilang sandali pa, ay marahan siyang yumuko at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Nag-umpisa nang kumabog ang dibdib ko at nagtayuan ang mga balahibo ko. Lalo na noong maramdaman ko ang hininga niyang dumadampi sa liig ko. Para akong nakalutang sa alapaap at sandaling nawala sa aking sarili. Hindi na nga ako makakilos pa mula sa kinatatayuan at napapikit na lamang. Noong maramdaman ko ang banayad niyang halik sa labi ko. Halik na nauwi sa mapusok na damdaming nararamdaman. Hinayaan kong maglakbay ang kamay ni Tito Alfred sa loob ng maiksing bestidang suot ko. Hanggang sa bumaba na iyon. Nang bumaba at tuluyan nang sinakop ang pribadong parte ng katawan ko. Wala na. Hindi ko na napigilan ang sarili. Tuluyan nang pinakawalan ang damdamin at pagkasabik na nararamdaman para sa lalaking tinitibok ng puso ko. Mali na kung mali, pero wala eh. Iyon talaga ang totoong nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng dayain ang sarili. Saglit na umalis ako mula sa mahigpit na pagkakayapos ni Tito Alfred na para bang gustong gusto niya akong angkinin. Pero bago pa man siya makapag-react,
ay mabilis ko na siyang hinatak papunta sa silid ko at doon ko na nga ipinarana sa kanya ang karurok-rurukan ng langit. Ipinalasap ko nga sa kanya ang hindi kayang ibigay ng tiyahin ko. Ang sarap mo, bulong sa akin ni Tito Alfred habang naghahabol ng hininga dahil sa walang tigil naming ginagawang kamunduhan. Mabuti na lang talaga at wala si Tita Magda ng araw na iyon. Sa bagay, nasa palengke kasi ito araw-araw at doon nagtatrabaho. Nang mapagod kaming pareho, ay nag-usap kami ng masinsinan at sinabi sa akin ni Alfred na ayaw niyang marinig na tawagin ko siyang tito kapag kaming dalawa lang. Gusto niyang tawagin ko siya sa pangalan niya dahil hindi naman nagkakalayo ang edad namin. Magmula noon ay halos araw-araw nang may nangyayari sa amin ni Alfred. Kapag naman nandyan si Tita Magda, ay umaakto kaming dalawang walang nangyayari sa amin. Subalit, sadyang walang sekreto ang hindi kayang itago ng panghabang buhay. Dahil isang araw, habang nasa kamunduhang gawain kaming dalawa ni Alfred, ay nadatnan kami ni Tita Magda. Nasa ibabaw ko pa si Alfred at pareho kaming walang saplot. Nag-hysterical si Tita Magda nang makita kami sa ganoong kalagayan. Sa labis na galit niya, ay pinalayas kami ng bahay. Pero bago ako umalis, ay narinig ko pa siyang nagbanta. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin, mga baboy! Matapos ang tagpong iyon, ay pumunta kami sa lugar na walang nakakakilala sa aming dalawa para magsimula ng bagong buhay. Nangako naman sa akin si Alfred, siya na raw ang bahala sa lahat, pati ang pagbibigay ko ng pera sa pamilya ko. Doon ko rin nalaman kung bakit pinatulan ni Alfred ang tiyahin ko, kahit may edad na si Tita Magda. Ayon kay Alfred, pinaaral siya ni Tia Magda hanggang sa mapagtapos at makapagtrabaho. Pero kapalit ng pagpapaaral ni Tita Magda sa kanya, ay magsasama sila sa iisang bubong at ibigay niya ang mga kailangan ng tiyahin ko. Lorraine, ayos ka lang ba? Isang umagang tanong sa akin ni Alfred habang magkaharap kaming kumakain ng agahan. Ayos lang ako, Alfred. Matamlay kong sagot sa kanya. Sigurado ka? Ilang araw na kasi kitang napapansing matamlay. Magpatingin ka na kaya sa doktor? Suhestyon niya. Tipid ang mga ngiting tumango ako sa kanya. Bago siya umalis para sa trabaho, ay inabutan niya ako ng pera. Magpatingin na raw ako sa doktor at padalhan ko ang aking ina sa probinsya. Sinunod ko naman ang sinabi ni Alfred. Nagpatingin nga ako sa doktor. Pero matapos akong suriin, ay wala naman itong nakitang sakit. Hindi rin ako buntis, kaya't baka pagod lang raw ako. Lumipas ang mga araw, ay may mga tumutubong butlig sa leeg at mukha ko. Natakot na ako dahil sa baka kung ano na ang nangyayari sa akin. Sinamahan ako ni Alfred na magpatingin sa doktor, pero wala talaga. Ganon at ganon pa rin ang nangyayari. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng mag-isip ng hindi maganda.
Alfred, hindi kaya karma ko na 'to? Baka baka nakakarma na ako sa ginawa natin kay Tita Magda. Kasi nakailang beses na tayong pumunta sa ospital, pero wala tayong makuhang kasagutan kung bakit bigla na lang may nagsulputang butlig sa katawan ko na parang mga bulutong. Kinakabahang wika ko. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi totoo ang karma. Hayaan mo't lalapit tayo sa ibang doktor at magbabaka sakali. Sagot ni Alfred at niyakap ako't sinabihang ipanatag ang loob ko. Takot na ako ng mga sandaling iyon. Hindi maalis-alis sa isipan ko ang mga naririnig kong sabi-sabi ng kapitbahay namin na baka raw may sumalbahe sa akin. Baka binarang raw ako kasi kung normal na sakit lang ang dumapo sa akin, bakit hindi makita-kita ng mga doktor na nilapitan namin?